Hello. Gusto ko lang mag-update sa aking USA V3 application. Okay. So, yung nakaraang update ko is my firm approval. Yung na-approve yung firm ko is last May 4, 2023. So, after ng LC approval ko, level certification, ay nag-prepare na kami para sa I-140 filing or immigration petition. Yun na yung stage ko ngayon. So, yung mga pag-uusapan natin yung mga hinahanda kong mga dokumento kinakailangang ipasa sa Mercan doon sa lawyer ko pag-file ng I-140 or immigration petition. So, yung preparation namin para sa immigration petition form or form I-140. So, step 1, sabi ng aking immigration lawyer, step 1 is I-140 filing fee payment. Yung pagbayad ito. Ang required na government fee sa I-140 filing is $700 for the I-140 filing fee. And then $2,500 for premium processing. Pero ito ay optional. Kung gusto mong i-premium, so magbayad ka ng 2,500. Kung hindi, yun lang $700 Yung sa akin, kasi ngayon may retrogression. So, yung priority date ko, no movement pa rin. Kaya ang pinili ko is regular processing. So, hindi ako nagbayad ng $2,500. Yun lang $700 na government fee. Kasi wala rin namang mangyayari kung mag-premium process ako kasi wala pa rin yung priority date ko, no movement. So, di pa natin alam kung kailan i-announce ng visa bulletin yung priority date ko. Actually, yung priority date ko is June 8, 2022. Yun ang aking PD. So, bali $700 lang yung binayaran ko for the government fees. And then, step 2 is pinasagot ako sa question. Sa step 2 is please answer the following question, which is number 1, if the applicant is married, will the spouse apply for visa abroad with the applicant? Yung sagot ko is no. Kasi yung ex-husband ko, matagal na kaming hiwalay. Siguro 13 years, 14 years, matagal na kaming hiwalay. So, no need na akong dalhin yung aking spouse. And then the second question is, if the applicant has children, will the children apply for visa abroad with the applicant? Ang sagot ko is no. Bakit no? Kasi gusto ko ako muna, solo muna, kasi number 1 reason ko is
minimum wages lang tayo doon kasi caregiver nga ako. Mahirap makipagsapalaran muna na wala tayong kamag-anak doon. Tapos, paano yung tirahan natin? Paano yung daily expenses natin? Yung ganun. Kaya, mahirap munang sumugal. Kaya sabi ko, saka na ang mga dependents ko pag nag-stable na ako doon sa Amerika. Kaya, pinili kong hindi ko muna isasama yung aking mga anak. Kung sa bagay, ang pwede kong madala is yung bunso ko kasi 14 years old pa lang siya. Yung panganay ko may asawa na, yung pangalawa is 23 or 22 years old. Hindi kasi ang sa every dependents na pwede mong madala is below 21 years old. So, isa lang yung makasama ko sana, pero pinili kong wag muna kasi nag-aaral pa rin siya, tapos first time niyang malayo sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin niya, baka ma-homesick. At saka ako doon, siyempre pagdating natin doon, focus tayo sa trabaho, subsub tayo sa trabaho, di natin masikaso yung pamilya natin, lalo kung madala ko siya lang, kami lang dalawa. So, mahirap munang dalhin yung dependents ko. Kaya, yun ang decision ko, wag munang isama yung aking mga anak sa process. And then, pangatlong question is, please provide the passport for all the family members. If the passport is not available, please confirm the information below with exact spelling and accuracy as it will appear to the passport. Ito na yung full name, first, middle name, and last name, date of birth, country of citizenship. Pero, since na hindi ko sila isasama, pero at least provide ko pa rin yung mga names nila. Tapos, apat na question, has any immigrant visa petition ever been filed by or on your behalf, yes or no? If yes, please provide the receipt approval of the immigrant petition. So, ako, wala naman kasi first time nga ako mag-process pa Amerika. So, answer is no. Have you ever been in removal proceedings? Yes or no? If yes, please explain. So, no pa rin ang answer ko kasi wala naman akong experience na ganon. So, the next question is, please confirm the consular processing city and country. So, pinili ko doon is U.S. Consular Manila. Sa Pilipinas ako magpa-schedule ng interview. And then the next question is, please confirm the client's up-to-date address. Kaya ang ginawa, iyon pa rin, yung address ko, yung nandito, yung current ko, kasi nandito pa rin ako sa Taiwan. Still nagtatrabaho kasi may tatapusin pa akong 1 taon. Bali, 1 taon kalahati pa ang natitira kong legal work dito sa Taiwan. Kasi ang Taiwan is only 14 years ka lang pwede magtrabaho. Pero may bago silang batas na after 14 years, pwede kang i-request ng amo mo, ng employer mo na magiging unlimited ka na dito sa Taiwan. Pero dumating yung law na yon, nakapag-proceed na ako ng apply pa Amerika. Kaya tatapusin ko lang yung aking magiging 14 years dito sa Taiwan. So meron pa akong remaining 1.5 years. Ito ding mga natitira kong mga pagtatrabaho dito sa Taiwan. Siyempre,
lumilikom din ako ng pera pambayad kasi may balance pa ako kalahati dyan sa Mercan, yung processing fee. So, yung current address ko is andito pa rin sa Taiwan. Yon ang nilagay ko. Then, the last question sa step 2 is, please confirm if it is regular or premium processing. Tinanong na naman ulit ako kung i-premium process ko ba yung I-140. So, ang decision ko is regular, diba? So, since hindi naman talaga ako nagmamadali, isa rin na hindi ako nagmamadali kasi may tatapusin pa akong kontrata dito. At the same time, kailangan ko ng pera sa natitirang balance, pambayad, and then, syempre, pocket money, pag pumunta na ng Amerika, and then, pag uwi ng Pilipinas, kasi marami din akong mga project na dapat asikasuhin doon bago na naman aalis. Kaya kailangan ko ng income. And then, pangalawa din, retrogression ngayon. Kung i-premium ko, still no movement. Ganun pa rin, maghihintay pa rin ako ng priority date. So, ganun pa rin, okay naman. At saka, hindi naman ako naiinip na maghintay ng at least another 1 year for approval sa aking I-140. Talaga dito sa EB3 program, kung ikaw ay aplikante, number 1 mong panglaban is pera. Pangalawa is pasensya. Pasensya sa paghihintay sa process. Tapos, and then, the step 3 na ng paghahanda namin sa I-140 filing ko is nag-send ng link yung Mercan na updated data sheets for principal applicants, spouse, and dependent children. Ito yung DS-260 na form na umabot ng 20 pages kasi yung DS-260, yun na yung file ng green card and immigrant visa. So, the next vlog siguro yun ang gagawin kong aking content, yung about DS-260. Dito sa data sheets na DS-260, dito talaga, wag na wag kang magsisinungaling pag fill up po dito. At lahat ng mga date, month, day, and year, wag na wag kang magkakamali dapat. Pati yung mga spelling sa mga pangalan, names ng mga pamilya mo at ikaw, dapat walang mali doon kasi pag tinignan ninyo doon sa supporting documents mo like live birth, marriage contract, may mga school records, dapat magkatugma yung mga dates na yon. Kaya itong day is 260 talaga, walang ano dito, walang mali-mali dito, at saka di magsisinungaling pag fill up. Meron doon, basta the next vlog gagawin ko yon about DS 260. And then, the next, number 4, step 4, may link din na sinin sa akin yung aking visa immigration supervisor sa Mercan. Yan ang nag-i-email lagi sa akin. Walang handler. Sa pagsimula ng sign up ko ng ILO, wala akong handler sa Mercan. Direct doon sa Visa and Immigration Supervisor ng Mercan PH. So, the fourth step is yung Mercan format resume. May link din doon na sinin sa akin sa email na pipil upan ko rin yun. Parang doon din sa resume mo na, sa CV mo na sinin nung pag-apply mo, first step mo pag-apply sa Mercan. Pero yun, format na ng Mercan. Pero ang ipipil up mo doon,
pipil up mo doon, same pa rin doon sa CV mo na pinilapan. Siguro about 7 pages ata yun. Yan yung sa Mercan. And then the fourth step, information on derivatives. Ano ito? Ito yung mga dokumento na nakalagay dito. Number 1 is please send forward scan copy of your PSE birth certificate, passport, and marriage certificate. Dapat clear scan copy siya ng iyong PSE live birth certificate, passport, marriage certificate, and then yung kasama hinihingi ni nila. Kaya pag kumuha kayo ng PSE certificates, i-attach lagi yung invoice, yung resibo na galing mismo sa PSE, kasi i-scan din yon lahat. I-scan yun lahat, hinihingi din yun ng lawyer mo, yung resibo ng PSE. Kaya wag na wag nyo yung itatapon, kasi kailangan din yan. Kahit nung pag-file ko rin ng dito sa embassy ng Taiwan doon sa Pilipinas, lahat talaga yun, yung mga resibo sa PSE, sinasama din talaga nila yung ipapas, kasama yung live birth certificate mo, marriage contract, lahat yun may mga naka-attach na resibo. Importante yun. And then number 5 na steps is number 2 na question sa information derivatives. If you are including a spouse or children below 21, please send their information as well as copy of their birth certificate, passport, and marriage certificate. O ito na yung mga dependents mo. Lahat ng mga dependents, kung kasama mong ipaprocess yung kasamang alis kayo ng pamilya, buong pamilya kayong aalis papuntang Amerika, lahat din yun ng kanilang mga dokumento. Kailangan din na clear scan copy. And then the next one, pang last na step sa paghahanda ng I-140 filing is firm signature page. Isisend nila yung pang last page, signature page ng iyong liver certification approved. Meron ka doon pipirmahan, yung galing mismo sa Department of Labor, na yung katunayan na na-approve na yung PERMO or liver certification. May isang page doon na kailangan ang PERMA mo with date, lagyan mo ng date kung kailan mo pinirmahan. Yun ang ibibigay sa iyo ng Mercan. One page lang yun, hindi naman lahat-lahat talaga na ipa-print mo. Isa lang yung signature page. Ipa-scan mo yun, ipa-print mo yun, and then pag na-print na, pirmahan mo yun, then lagyan mo ng date kung kailan mo pinirmahan. Tapos please sign the attached page and send it back with original signature to our office in Manila through courier. Pinadala ko, pina-express mail ko, and then after 1 month ata, isang copy lang, kasi yun lang naman, wala namang sinabi na ilang kopya kaya ang pinadala ko isang kopya lang ng may signature page. And then after 1 month, nag-request ulit yung immigration supervisor sa Mercan na humingi ulit yung aking lawyer sa Amerika ng isa pang kopya pa, another kopya ng signature page ng PERM. Kaya yun, nagpadala ulit ako. Kaya out sa pocket, talagang pocket natin yung mga ganong gasto. Wala, ano na yun, out na yun sa binabayaran mo sa processing fee.
yung mga courier service payment, yung mga magbabayad ka ng pa-print, pa-scan, yung mga ganon. Ang laking pasalamat ko lang din dito sa work ko kasi yung pamilya ng alaga ko, alam nila lahat. Open naman ako sa kanila. And then, yung mga apo, mga magaganda yung mga trabaho kasi nagtatrabaho sa opisina, mga engineer, kaya kinikip in touch ko lang naman silang lahat sa line eh. Nagpapatulong ako kasi hindi naman talaga ako nagdi-day off dito kasi malayo din naman eh. At saka hindi ako mahilig magagala dito sa Taiwan. So, nagpapatulong ako, sabi ko, ito yung link pa-help naman, pa-print out. Lahat pati yung DS260 ko kasi pinapa-print out ko kasi dino-double check ko kasi may last question pa yung tinatanong kong kung wala bang mali doon sa mga pinilapan ko sa DS260. Kaya ang ginawa ko, pina-print ko, then chine-check ko talagang mabuti alin doon, tapos tinatama ko yung yung mga mali ko doon na pilapan para pag final question na sa lawyer ko, at least meron akong correction, na ibibigay akong correction doon sa DS260 ko. Tapos, yun na yun, napadala ko na yun. Ayun, nagsimula na yung aking, tapos yung payment ko, nakapagpadala agad ako nung hiningi yung binigay na itong sa akin, confirmation ng merchant. Nakabayad ka agad ako. So, yun na yun. Sana nakatulong itong aking binibigay na information base sa aking karanasan. Disclaimer lang, sa akin lang po ito na karanasan. Hindi ko alam kung yung iba, kasi iba-iba ata ang time process, ay di ko alam. Basta disclaimer lang, this is my own experience lang through my USA B3 journey, other workers category. So the next vlog siguro mga DS260, about DS260. So maraming salamat. Until next time.